Totoo po ba na minsan yung betting sa sabong umaabot ng mga milyon? Yes, million. 4 million, 10 million, gano'n. Per person? Or Yeah, pero sabong. yung pot? Pag Per sabong. nagpustahan, dalawang manok. Pero, iba nung araw, may mga nahuhuli talaga ng mga mandadaya. Dapat lang binubugbog yan o pinaparusahan kung gusto nilang justice agad. Kung dedemanda mo kasi wala mangyayari. Iyon naman, iba naman yun. Kung talagang pinatay sila, hindi tama yun. Dapat lang pinarusahan lang. Yung mga, kung meron po po Kung ba na dapat meron parusahan yun? hindi mo ba avoid yung mandadaya ever since eh. Back then, nung around 2000s, nung nadawit po si Atong Ang dito sa issue ng weteng, pumunta po siya sa US pero naaresto siya doon ng US authorities. And eventually, upon extradition, dito naman po siya na-detain. Palagay niyo po ba this time with the issue on sabong, kaya niyang lagpasan itong issue na ito? Depende sa mga ebidensya. Yung mga witnesses, kung hindi mag-back out, makukundik yan. Pero karamihan dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, we have good laws, but the implementations are bad. Maski na tama ka, nababaliktad nila sa justisya. Yun na nga. Pag nanalo ka man, akyat ka sa kawan, nababaliktad. So, nababaliktad lahat eh. Hindi rin tama yung mga ibang dapat ba ma-review rin yung mga madisiplina rin yung mga judges natin. Marami rin mga hindi magandang judges natin. But I don't think kasama naman sa mga nangyari si Gretchen. Although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Especially yung mga bagay na yan na tungkol sa problema sa buwan. Although kasusyo siya sa buwan. So you believe po na investor lang talaga yung role ni Gretchen dito sa Yes, sabong? yes. I believe na investor na si Gretchen. Meron pong kami picture dito with sabongeros and lumabas itong litrato naman kung saan si Alan Bantiles, yung sabongero na whistleblower, ay kasama kayo sa isang gathering po along with Oh, eto na. Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Mm. Kilala niyo po ba si Alan Bantiles? Eto na, mga kababayan. No? Kaya sabi sa inyo, huwag kayong basta-basta magpapapicture eh. Baka madali kayo. No. Nakita lang kami sa isang okasyon. Hindi ko kilala eh. Siyempre sa occasion, marami akong namimit na tao. Ang dami nga nagpapapicture sa akin, mga hindi. Meron para ako nakapicture na drug lord. Uy, nung po picture sa'yo, drug lord. Hindi ko alam. Alright, so tayo nagbabalik pala yung mga babayan para sa isa na namang reaction video dito sa ating channel dito sa Mobs Reaction TV. Okay, so ngayon ay pag-usapan natin, no, ito nga naging pahayag ni Governor Chavit Singson, mga babayan, tungkol po, no, dyan po sa kaso ng mga missing sabongeros at saka dito po, no, kaya Atong Ang, mga kababayan. No, dahil nga netong nakaraan ay nadawit po, no, ang ating Governor Chavit Singson dito po sa mga missing sabongeros, mga kababayan. 'Di ba? Dahil nga po doon sa picture. No, kaya kayo huwag kayong basta-basta nagpapa-picture. Okay, so ayan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so kayo po ba ay naniniwala, mga kababayan, na may kinalaman o eto po nga si Governor Chavit Singson ay may nalalaman tungkol dyan sa mga missing sabongeros? No, ako para sa akin, wala, mga kababayan. No, dahil nga alam naman natin, no, na hindi siguro papasukin, no, netong si Chavit Singson, yung mga ganyang klaseng gawain, mga kababayan. 'Di ba? So, eto na at ating panoorin, no, at ating bigyan ng komentaryo at reaction etong interview na to kay Governor Chavit Singson, mga kababayan. Alright? Let's go. Ngayon po at the forefront, we'll ask you 7 tough questions.
So, tamang-tama meron po dito mga related sa inyo that are now relevant again. 25 years ago, nasa sentro kayo nung expose on wetting and illegal gambling operations that involved Atong Yes. Ang and then President Joseph Estrada. Yes. Nauwi ito eventually sa impeachment and sa conviction ni President Erap for plunder. Ngayon po, may kinakaharap na naman na issue si Atong Ang dun sa missing sa Bungeros. Ano po yung palagay niyong dahilan? Bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa sabong? Well, napagsabihan na si Atong Ang noon na na-reprimand na noon na huwag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Oh. Pero iba naman yun eh. Alam naman yung ginawa nila noon, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it. At nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear lahat yung mga dinamanda nila. Back then, nung around 2000s, nung nadawit po si Atong Ang dito sa issue ng wetting, pumunta po siya sa US pero naaresto siya doon ng US authorities. And eventually, upon extradition, dito naman po siya na-detain. Palagay niyo po ba this time with the issue on Sabong, kaya niyang lagpasan itong issue na ito? Depende sa mga ebidensya. Yung mga witnesses, kung hindi mag-back out, makukundik yan. Pero karamihan dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, we have good laws, but the implementations are bad. Maski na tama ka, nababaliktad nila sa justisya. Yun na nga. Pag nanalo ka man, akyat ka sa kwan, mababaliktad. So, nababaliktad lahat eh. Hindi rin tama yung mga ibang dapat ma-review rin yung mga ma-disiplina rin yung mga judges natin. Marami rin mga hindi magandang judges natin. Grabe, no? Matindi, no? Itong bitaw dito, no? Ni Chavit Singson, mga kababayan. Diba? Dahil talagang ito, no, katotohanan na nakikita natin. No? Nangyayari po talaga yan na minsan nababaliktad talaga, no, ang hustisya, mga kababayan. Palagay niyo po ba malaking bagay ang nagagawa ng pera when it comes to our judicial system? Nababago na lang, nabibili yung mga testigo. Maraming mangyayari dyan dahil wala tayo isang salita. Dapat mayroon tayo isang salita, aangat tayo. Sa ibang bansa, bawal magsinungaling eh. Dito, ordinary na magsinungaling. Well, dapat dito, paparusahan, dapat lalo na pag under oath, pwede ma-perjury. Pero hindi po ba ito na i-enforce? Wala eh. But back then, nung nagkaroon po ng itong issue na ikaw po yung naging whistleblower nung time na merong issue on the wetting, ngayon po ba, kamusta na ang relationship niyo ni Atong Ang? Okay naman, nakiusap. Sige, uwi ka, pero tumestigo ka. Tumestigo naman siya. Yun po yung time na yun, back in the year Ang 2000. doon ng impeachment, everybody akala atras ako. Kasi oras ko sinabi ko, hindi ko umatras. Pag sinabi ko, yun na yun. Kasi kung atras ako, yun ang kabilin-bili na ng tatay ko. Kung may sinabi ka, kailangan gawin mo. Kung mawala ang credibility mo, nobody will believe you anymore. Wala kang kwentang tao. Tama. So nung sinabi ko, sigurado ko hindi ako atras. Well, of course, mga iba, atras yan, sa pressure. Mga abogado ko, lawyers, lahat. Huwag ka lalaban. It will be against the word of the president and you, and is a very powerful president. Pero ako, isa lang ang rason ko survival. Kung hindi ako lalabas, mas madali nila akong patayin eh. Sinungaling pa ako. So, tinayon ko talaga na kaya hindi na ako nalito sa Senate dahil tutulad sa sinasabi ko. Never nagsinungaling ako. No regrets po No that regret. time. Eh ngayon, Although, ang ko lang, kaibigan ko,
So right away, nagkaibigan kami ni paring Erap. So ngayon po reconciled na rin kayo ni former President Erap. Yes, nagpupunta na sa bahay, nagpupunta rin ako sa bahay niya. Right away, nung nag-umpisa yan, nung namatay nung nanay niya, nagpadala ako Bulaklak. So siyempre nagtawanan sila doon na, si Chavez, padala Bulaklak, dapat siya nandito, sabi. May nagsabi, dapat daw nandito ka. Pupunta ka agad ako. Nagulat lahat sila. Because I'm not guilty. Yeah, so ginawa nyo lang yung naisip Yes. na dapat yung gawin back then. Kayo po ni Atong Ang and Gretchen Barreto, nakakasama niyo po ba sila? How would you describe their relationship? Well, mahirap pakialam sa relationship nila. Mahirap madamay sa marites nila. Although nakikita naman sila magkasama palagi sa sabong, but I don't think kasama naman sa mga nangyari si Gretchen. Although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Especially yung mga bagay na yan na tungkol sa problema sa buwan. Although kasusyo siya sa sabungan. So you believe po na investor lang talaga yung role ni Gretchen dito sa Yes, Sabong? yes. I believe na investor na si Gretchen. Meron pong kaming picture dito with Sabongeros and lumabas itong litrato naman kung saan si Alan Bantiles, yung Sabongero na whistleblower, ay kasama kayo sa isang gathering po along with Oh, eto na. Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Mm. Kilala niyo po ba si Alan Bantiles? Eto na, mga kababayan. No? Kaya sabi sa inyo, huwag kayong basta-basta magpapapicture eh. Baka madali kayo. No. Nakita lang kami sa isang okasyon. Hindi ko kilala eh. Siyempre sa occasion, marami akong namimit na tao. Ang dami nga nagpapapicture sa akin, hindi. Meron pa rin ako nakapicture na drug lord. Uy, nung po-picture siyo, drug lord. Hindi ko alam. Kasi even the president before, President Duterte, may nagpapapicture, hindi mo kasi mapili eh. Kaya, uy, masama ka ba tao? Baka hindi ka pwede. Oo nga naman. So, Lalo na for Filipinos na nasa kultura natin. Pa-picture, sige. Pa-picture, sige. Yun. So palagay niyo po ba may credibility siya to be a state witness? Kayo pinagdaanan niyo rin yun na you had to be a state witness. doon They have sa- to be consistent. O anong sasabihin nila, dapat, kung hindi totoo yung sinasabi, madaling malito eh. Mahirap ang sinungaling. Tignan mo lang sa mata nila, kukurap yung pagkasinungaling. Tsaka yung consistency siguro ng Ako, mga sagot mo. baski tignan ako sa mata, hindi ako babago dahil totoo lang sinasabi ko. Mahirap ang sinungaling. At yun ang number one na ano ko sa buhay, hindi ako nagsisinungaling. Nobody's perfect. Pag nagkamali ka, say sorry. Simple lang. Yung mga iba kasi, tinutuluyan na. Maski sinungaling na, tinatayo na sinungaling, tinatayo na sinungaling. Balang araw, mahuli ang mga yan eh. Yung kayo po yung na-involve din po ba kayo sa sabong at any point dati? No, no. Nagsasabo ako ever since. Bata pa ako, nagsasabo na ako. Pag iniimbit ako, maski na hindi ako makapunta, papadala ko ng mga manok para lang sumali. Then, pag ako naman nagpa-derby, sumasali sila. Parang nag-iimbita sila, nag-iimbita rin ako. Para sa pa-derby ko, pa-derby nila. Kanya-kanya kasing ano yan schedule. So you and naglalaro po kayo ng sabong pero never kayo nag-invest or nag-operate ng sabong? No. Totoo po ba na minsan yung betting sa sabong umaabot ng mga milyon? Yes, million. 4 million, 10 million, gano'n. Per person? Or Yeah, pero sabong. yung pot? Pag per sabong. nagpustahan, dalawang manok. Parang mahal pala talaga na... Oo, kung minsan kasi yung kalaban mo, magaling yung manok niya, pinupustahan niya ng marami. Nagkataon na magaling yung manok ko, pupusta ko rin. Pero nasa kultura talaga natin mga Pinoy itong sabong dahil pa sa mga panahon ng Kastila. Yes. Paano po din yun naisip na ngayon, do you think meron talagang dahilan bakit nagkaroon, paano nauwi dito sa mga missing sabongeros? Well, iba-iba nung araw, may mga nahuhuli talaga ng mga mandadaya. Dapat lang binubugbog yan o pinaparusahan kung gusto nilang justice agad. Kung dedemanda mo kasi wala mangyayari. Iyon naman, iba naman yun. Kung talagang pinatay sila,
hindi tama yun. Dapat lang pinarusahan lang. Yung mga, kung meron po Kung dapat meron parusahan yun. hindi mo ba aboy yung mandadaya ever since eh. Paano Kasi po ba sabong, nagkakadayaan sa national ano sabong? natin eh. National national na laro ng Pilipino eh. Ever since. Yeah, actually, nababanggit din siya sa mga lumang batas natin. Talagang nanggaling sa mga Kastila. But, Kumbaga, nasa kultura na rin natin, no? Yun siguro yung ibig sabihin, no, ni Chavit Singson, mga babayan. Na nasa kultura na talaga ng mga Pilipino. Na yung pagsasabong na yan. At ang sinasabi niya nga po dito, mga babayan, na dapat pinarusahan lang yung mga mandaraya na yun. Baga, binigyan ng leksyon at hindi na dapat umabot no, sa mga ganong punto. No? Diyan nga sa mga nangyari sa mga missing sabongeros na yan. So, yun yung sinasabi siguro dito no, ni Governor Chavit Singson, mga babayan. paano po ba nagkakadayaan sa sabong? Marami. Noong araw, yung tali nila lason, pag nasugat siya sa balok, mahapdi yung takbo na. Kaya pinupunasan na ngayon yung mga tali. So, may history pala talaga ng Meron. Yung mga iba naman, binabali yung buto para pag bitaw, nababalik agad yung Kawawa pakpak naman. nila o yung buto sa paa. Nahalata naman agad. Sa mga pumupusta po, paano sila nakapangdaya? Yun nga, alam nila yung manok na matatalo. Kaya doon sila pumusta sa kabila. So may kakutsaba rin sila dun sa mga may-ari ng manok. Yes. Alright, so yung mga babayan, no, anong masasabi ninyo? No, diyan po sa mga matinding, no, mga pinasabog netong si Governor Chavit Singson, mga babayan, no? Matindi po itong kanyang mga naging revelasyon dito, mga babayan, no? At talagang inamin po niya, no, na meron talagang nangyayari, no, na mga dayaan pagdating po sa sabungan. Pero sabi nga po niya, no, hindi dapat umabot sa ganong sitwasyon o sa ganong pangyayari, no, itong mga missing sabongeros na to. Okay, so ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? No? I-comment sa baba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So muli, kita tayo sa ating next video upload dito po lamang sa Mobs Reaction TV. Peace. I'm out.